Nung sinabi ni Apostle Paul, ang overflowing with thankfulness, anong connection nito sa buhay na nakasentro kay Kristo? Unang tignan natin yung salitang overflowing or nag-uumapaw. Inihalin tulad dito sa isang ilog na umaapaw na hanggang sa pampang. Yun ang ibig sabihin ng overflowing. Ibig sabihin na lifestyle ng mga mananampalataya ang maging mapagpasalamat. At ang pasasalamat ng mga mananampalataya ay overflowing. Dito itinuturo ng salita ng Panginoon na ang pasasalamat natin umaapaw, ito ay isang lifestyle. So, kailan nagiging overflowing ang pasasalamat natin sa Diyos? Kapag naunawaan natin na sufficient na si Christ, na sapat na si Christ, na ang kanyang finished work ay sapat na, then nag-uumapaw tayo sa pasasalamat sa Kanya. Kung nakita natin na ang lahat ay hindi natin deserve, katulad ng salvation, kapag nakita natin hindi natin deserve, then napupuno tayo ng pasasalamat. So, dapat maging lifestyle natin ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Ang pagpapasalamat kasi hindi yan nakabase or hindi yan nakadepende sa mga circumstances. Nakadepende yan sa finished work ni Jesus Christ. Kaya ang thankfulness ay isang spiritual safeguard para sa atin. Bakit ko nasabi na ito ay spiritual safeguard? Hindi na tayo nagiging reklamador. Hindi na rin tayo nagiging mainggitin. Hindi na rin tayo na nakikipag-compete sa ating kapwa. Kasi lahat ng nasa sayo, na natatamasa mo, natatanggap mo, nararanasan mo, nagiging mapagpasalamat ka sa Panginoon. Kasi ang pasasalamat, ito'y pagpapakita na sinasabi mong, Lord, ikaw po ay sapat na. Ang ginawa mo sa akin ay sapat. Ang pagliligtas mo sa akin ay sapat. Hindi ito dahil sa ako'y mabuti, kundi dahil sa ikaw ang Diyos na mabuti. Ngayon, tignan ninyo, bakit sinabi ito ni Apostle Paul, and overflowing with thankfulness? Kailangan alam pa rin natin yung sitwasyon nila that time. Saan ba galing itong mga mananampalataya? Bago sila nananampalataya kay Kristo, sila'y mga pagano. Paano ba magpasalamat ang mga pagano at kailan sila nagpapasalamat? Ang mga pagano, nagpapasalamat sila, that time nagpapasalamat sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan kung sila ay umani ng sagana. Doon na sila nagpapasalamat sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At kapag panahon ng tagtuyo at umulan, doon lang sila magpapasalamat sa kanilang Diyos-Diyosan. Pag sila'y nagtagumpay, doon rin sila nagpapasalamat sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya kapag bigo sila, hindi sila nagpapasalamat. Pag natalo sila, hindi sila nagpapasalamat. Kapag mababa ang ani, hindi kumita, hindi sila nagpapasalamat. Pero tignan ninyo, anong sinabi ng salita ng Panginoon? Tignan natin, in Ephesians chapter 5, verse 20. Always giving thanks to God, the Father, for everything. Sa lahat ng bagay. So, ini-encourage mismo ni Apostle Paul na ang thanksgiving ay constant at comprehensive. Pag sinabi natin constant, always, lagi. Pag sinabi natin comprehensive, for everything. Hindi katulad ng mga pagano. Ang mga pagano, nagpapasalamat lang sila pag malaking ani. Pero ang mga mananampalataya, malaking ani, or walang ani, or kaunti ang ani, nagpapasalamat sa Diyos. That is comprehensive. Nagtagumpay o nabigo, nagpapasalamat sa Panginoon. That is comprehensive. Ganon ang pasasalamat ng mga mananampalataya. Constant at comprehensive. Lagi yan. Hindi yan nagmimintis. Pero bakit minsan hindi tayo nagiging mapagpasalamat? Dahil nga, bago tayo nananampalataya kay Kristo, ang principles natin ay ang principles ng mga pagano. Kaya minsan, yun ang nayayakap natin Pag hindi tayo pumasa sa board exam, nagtatampo tayo sa Panginoon. At sinasabi natin, Lord, ba't hindi ako answered prayer? Ba't hindi nyo ibinigay itong hinihingi kong ito? Kaya hindi tayo nagpapasalamat sa Lord, bagkus ang ginagawa natin, sinisisi natin ang Panginoon. O galing pagano.
kapag hindi na-promote, nagagalit na sa Panginoon, nambe-blame ng ibang tao, ugaling pagano. Kapag hindi nag-i-increase ang sweldo, nagagalit sa Panginoon, ugaling pagano. Pero ano ang principle ng mga Kristiyano? Always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Usapan dyan, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, dahil sa finished work ni Jesus Christ, kaya ako nagpapasalamat. Yes, bigo man ako ngayon, pero dahil mayroon akong Kristo sa aking buhay, ako talaga'y totoong mananagumpay. Part na talaga ang kabiguan, part na talaga ang pain. Inalaw yan ng Panginoon dahil meron siyang purpose para iayos ako. Ang Romans chapter 8 verse 28, yung all things work together for good. Ang usapan dyan ay Christ-likeness. Na maging sa panahon ng kabiguan, ako'y magtitiwala sa Panginoon. Anumang yung mga bagay na inaayos niya sa akin, kung bakit niya inalaw yung bagay na yun, para ako ay mag-mature. So yun ang itinuturo ng salita ng Diyos. Pero anong focus natin? Yung katulad ng mga pagano. Alam ninyo, madalas kasi ganito tayo. Kapag nag-i-struggle tayo, ang prayer natin, Lord, tanggalin mo ako sa bagay na ito, sa sitwasyon na ito. Kailan tinuro yun ang salita ng Diyos? Ang sabi ng Bible, always giving thanks to God, the Father, for everything. Sa Apostle Paul, nung sinabi niya, sa Philippians, na maging mapagpasalamat kayo lagi sa Diyos. Nasa kulungan siya. Yun ang sitwasyon niya. Nasa kulungan siya. Hindi niya sinabing, Lord, dapat naman ako sa inyo eh. Pero bakit mo inalaw na ako'y makulong? Nung siya'y pupugutan ng ulo, nasintensyahan siya nung panahon ni Emperador Nero. Nung si Paul ay pupugutan ng ulo, at si Peter ay papako sa krus ng pabaligtad. Sinabi ba nila, Lord, naging matapat kami sa inyo, bakit hindi mo kami save? Ba't hindi ka mag-send ng angel para i-save kami? Alam nila kung ano ang principle ng salita ng Diyos. Ano man ang sitwasyon ng buhay ko, magpapasalamat ako. Ang ugaling pagano, magpapasalamat lang ako pag pumasa ako sa board exam. Magpapasalamat lang ako pag answered prayer na ako. Magpapasalamat ako kung inayos na ng Diyos ang pamilya ko. Magpapasalamat ako kung na-promote ako. Maglilingkod ako sa Diyos kapag natanggap na ako sa trabaho, ugaling pagano. Ang ugaling Kristiyano, ang principle ng salita ng Diyos, ano man ang sitwasyon ng buhay ko, magiging mapagpasalamat pa rin ako sa Panginoon. At hindi lang basta thank you. Babalik ulit tayo sa word na ginamit, overflowing. Anong picture nun? Isang ilog na nag-uumapaw hanggang sa pampang ang tubig.